Based sa numbers, mukhang mananatili ang NBA Cup sa mga susunod na season dahil nag-increase ang viewership during in-season tournament noong November. Tumaas ng 20% para sa local viewers. Sa national games naman, umabot ng 26%. Ang League Pass naman, tumaas ng 25%. Ang league attendance sa November, tumaas din sa average na 18,206 per game. Pati sa NBA app at other platform na hit nila ang 3.9 billion views. Ito yung una sa NBA. Dati exciting part ng NBA yung December dahil sa Christmas game. At doon din naghahabol yung ibang teams dahil noong mga nakarang season, kapag natapos yung December, at least meron ng 30 games. Dahil sa in-season tournament, start pa lang ng November, na-meet na agad nila yung kanilang target. Parang mali pala, start ng December. Tinalo naman ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks, galing yun kay Tyrese Haliburton. Gumulat din yun sa mga fans. Nagbiro pa nga si Charles Barkley dahil sa sobrang ganda na nilalaro ngayon ni Haliburton, baka gusto ulit pagpatrade ni James Harden. Ito rin ang first time sa NBA history na meron nakapagtala ng 25 or more points na meron ding 15 or more assists na walang turnovers. So walang katapusan ng record sa NBA. Si Tyrese Haliburton ang nakagawa ng 3 beses. Lalo pa yung kanyang dagger shot kanina para makalayo ang Indiana kontra Milwaukee Bucks. Napa-dame time pa si Haliburton. Parang nainis din si Damian Lillard sa ginawa niya. Signature celebration kasi yun ni Damian Lillard. At kapag ginawa yun ng isang player sa harap niya, may trash talk yun. Ibig sabihin, ninakaw yung dame time niya. Sabi kasi ni Damian Lillard sa interview, ilang beses niyang ginawa yon sa ibang player. Hindi siya ma-upset kung gagamitin ng ibang players din yon. Respect sa kanila dahil alam nila yung history ni Damian Lillard. Pero sabi ni Dame, kung merong mang moment na importante, ay pwede pa rin naman maging humble. Baka mabaligtad yung pagkakataon. Pero yung kay Damian Lillard kasi na Dame time may daliri. Iba ang meaning nun kung sakali. Kay Haliburton, parang tumingin lang naman siya sa may braso. Last season, ginawa yun ni Patrick Beverley dito kay Dame nung natambakan ng Portland ng Lakers pero nabalikan sila sa nung katapusan. Comeback win yun para sa LA. Yung kay Pat Bev kasi na Dame time, ibig sabihin naman trash talk nun, sira yung relo ni Dame. Si Damian Lillard din nagkaroon ng third quarter outburst na meron siyang 14 points doon na may total naman siya sa game na 24 points, 7 rebounds at 7 assists. Si Chris Middleton nasa 20, si Giannis 37 points at 10 rebounds. Sa Indiana Pacers naman si Tyrese Haliburton 27 points, 7 rebounds at 15 assists. Si Miles Turner 26 points at 10 rebounds. Sa NBA Cup Finals naman, since 2000 ko pa to narinig Hoosiers versus Hollywood. Pacers versus Lakers yung magtatapat. Sa game ng Lakers at itong Pelicans, si Scott Foster pa kanina binuna mga fans dahil timing na nagsalita si Commissioner Adam Silver regarding kay CP3 at Scott Foster feud na hindi ko na i-discuss yung sinabi ni Commissioner. Ang maikling discussion lang doon, maging professional yung dalawa. Saktong nilagay pa siya sa roster ng mga official na ang record doon, madaming player na ini-eject si Scott Foster. Dahil kung si Denzel Washington, si The Equalizer, si Scott Foster, si The Extender. Parang rap name yung datingan nito si Scott Foster. Naging wild naman ang Lakers fan kanina dahil si LeBron 3 sunod na 3-point shot ang pinakawalan. Kahit saan ata ibato yung bola pumapasok mula sa 3-point area. Medyo dikit pa yung laban ng first half. Kaso ng third, doon na lumayo ang Lakers. 30 points at 8 assists kay LeBron in 23 minutes. Hindi na siya naglaro ng fourth quarter. Nilabas na rin siya ng 5 and 44 mark ng third. After yon, ng alley-oop play ni LeBron papunta dito kay Anthony Davis, lamang na sila noon ng 30 points. 16 points at 15 rebounds naman si Anthony Davis sa game at tanging siya lang ang nakalaro ng more than 25 minutes sa game. So paano ba to? Dalawang undefeated sa in-season tournament ang maglalaban sa NBA Cup Finals. Dalawang players din sa bawat team ang kasama sa MVP ranking. So either na lang si LeBron or kay Haliburton yung mananalo ng MVP. Dahil silang dalawa naman ang nasa ranking ng 1 and 2. At kung pagbabasihan naman yung stats, halos pantay lang din naman yung dalawa. Yung botohan na lang ang magkakatalo. Ang finals ng NBA Cup, December 10.